yan na po antikang san kampanya san mga lokal nga opisyales nga di sa aton probinsya. Matikang iton san congressman down to the municipal councilors. Ayan. So amo ito niya naan tinikangan san ira paghatag pagpasabot pagpahibarosan ira mga plataporma de gobyerno aton mga incumbent nga madalagan sa utro san ira posisyon o san mga incumbent nga mga positions ug sugad man san mga bag-o nga mga naruruyag nga posisyon mga lakayan or karuyag maghatag sin reklamo or mga tawo nga karuyag i-recognisar pwede ka mo mag-text ng aton mga numero para sa Globe mag-text sa 0975-701-5594 para naman sa Smart mag-text la sa 0910-093-0612 ngayon para sa may mga landay nga karuyag tumawag inan numero 055-500-9510. Anong announcement isan pamilya ni Victoria Balieta nga ipapasabot ni rang ang patay nga lawas ni Victoria Balieta nga ada sa baybay ilulubong sa Sabado alas 9 san aga nga an misa paghihimuon sa katedral sa Katarman Katedral tapos doon ilulubong sa Don Paco cemetery and lawas. So ining announcement nga panawagan ikan sa pamilya pamilya Balieta. Nga nadiliwat partner sa iliwat nga panawagan sa Northern Samar Chamber of Commerce and Industry. So dated in February 25, 2016, calling all the members of Northern Samar Chamber of Commerce and Industry and municipal business groups of Northern Samar. Let us converge at 7 a.m. on March 1, 2016 at the front of BIR 085 Revenue District Office to participate in the tax campaign kick-off for 2016. If you can volunteer to bring your group with a banner or tarpaulin poster, it will be appreciated. Then bring cars, truck, pick up or anything so that we can put balloons or on it. Let's help create awareness in our sensibility and urge others to do the same for a better and livable Philippines in general and Northern Samar in general. This announcement na surat ang signatory si Elina Wan Uy, Northern Samar Chamber of Commerce and Industry. Ngan syempre mga kasangkayan yan aliwat nga adlaw aton gidudumdum o commemorate tabo sa 30 anyos may tungod sini nga EDSA Revolution. And may dakat nga di nga mga kay di pa man kita buhi sa nga panahon may dakat mga nahikay nga mga gisusugad dira nga 29 facts or 29 nga mga kamatuon sa CMO sa panahon ni Marcos na nahimugso ining gisugad naton nga revolusyon sa mga Pilipino. Tsaka ang People Power Revolution ginsusugad nga EDSA Revolution. Ani ba nasugad nga Yellow Revolution tungod din san impluwensya ni Aquino nga gisugad liwat ini nga bloodless revolution sa tunga 1986. Nga ni tungod kay bloodless ini kay bisan kun ada iton nga mga AFP or Armed Forces of the Philippines nga mga dagko nga mga sarakyan ni Rano ito na mga tank riding nga big guns bisan sayo kuno nga putok wara bisan single shots. So People Power Revolution was the first non-violent bloodless revolution that ever took place in the country. So diri siya nahimugso sin violente nga revolusyon kasi pag isugad nga revolution sa aton hunahuna sulod dayon patay palitan sa mga putok sa kada
panig. Pero ini ano nga EDSA revolution gisusugad nga bloodless revolution nga nasugad pa dito nga facts about sini nga EDSA revolution diri la sa tuig 1986 ano sa panahon sito nga EDSA revolution nagkamay ada sin katitirok sin damo nga mga abo dida sa EDSA nga ni di ba yung sugad naton nga EDSA 1 niton kay san 2001 nagkamay adag san gisusugad nga EDSA 2 or EDSA 2 nga kundiin gimpalusad san mga tawo ang dati nga President Joseph Estrada. So amuton kuno an ging susugad nga EDSA 2 sa nga 2001. Ngan tungod san assassination o pagpataya ka Ninoy nahimugso naman ini nga yellow nga color nga simbolo sadto san EDSA revolution kay nano nga nahimugso an yellow nga color tungod kay an kanta nga Tay a Yellow Ribbon amoton an gintukar kumbaga comeback song kaninoy ano san nalusad siya sa eroplano ano nga may dako no nag-usin kanta nga mao ini an Tay a Yellow Ribbon may ton nga nahimugsoan kolor nga yellow para san Aquino kaninoy Aquino nga kaya mao ito na naging kolor san diri la san administrasyon niya ni Noynoy kundi sa mga previous nga mga Aquinos. Oo, yan. And may ito nan iragindadara nga kolor. Ngan sa to, no, bisan kung ginpipirit o gintuduso si Corazon Aquino, ano, anasawa ni Inoy Aquino, nga makipag-ato kontra kan Ferdinand Marcos, naging hesitant pa kuno ini ano, parang naguruhaduha pa si Corazon Aquino. Pero nahitabo gyapon ini nga paglaban ni Corazon Aquino sa presidential elections kontra kan Ferdinand Marcos. Ngan an nagpatugot kan Cory Aquino nga magdesidir sin pagdalagan como presidente amo an 1 million signatures san mga Pilipino nga kumbaga an kasing-kasing nira kareg na gud nira saliwnan an sa do incumbent president nga Ferdinand Marcos ngan saliwnan ang political system ano sa to nga panahon. Dugang ko la partner Karen aside paliwat sa to nga nakakonvincer sa kan Corazon Aquino nga para kumandidato against kan Ferdinand Marcos nga 100 million signatures sa mga Pilipino. 1 million signatures. 1 million. Parte liwat siton ang pag undergo ni Corazon Aquino since sayo nga retreat. Nag-retreat siya, nag-undergo siya sa retreat. Na nga lumutlak. Tapos iniluwat anin himong liwat ni Noynoy bago liwat siya bago niya akseptaron ang presidency nga position para dalaganan. Signature campaign nga iton nga retreat ano nga san dalagan san eleksyon ano ang COMELEC nagpalusad sin resulta sa eleksyon nga kundi si Ferdinand Marcos as president kontra kan Cory Aquino ano nagkamay ada sin boto sin 10 million ano nga votes si Ferdinand Marcos against san kan Cory Aquino votes nga 9 million. Pero a National Movement for Free Elections o ginsusugad nga NAMFREL nga non-partisan ini ano nga grupo sa ira pagkuha o paghikay san botos san mga bugos nga Pilipino ang resulta san ira kabug-usan ano nga botos nagdaog si Cory Aquino nga may ada botos sin 7,835,070 votes kontra kan Marcos nga 7,053,068 points la. Ano? So, okay, aside pa sa itong liwat partner Karen, sini nga panhitabo nga during san pagtali or pagcanvas san mga botos, mayon mga tawo san COMELEC nga sayo-sayo nag-walk out. Kay diri na nira mailob an libo. An panlibo siton nga da nga nahitabo. That's why kung kuanon ta san aton facts nga inhatag yan nagkayon sindako nga discrepancy ang resulta san Commission on Election nga ang resulta liwat sa nakuha sa National Movement of Free Elections or NAMFREL. That's why nga rason nagkayon kuan na nahimugso na ini nga insusod ni EDSA nga diri na mailob bago pa man ni partner Ilad nga nagtito tama na sobra na sobra na nga tagline sa mga tawo ngan ikawalo nga facts about EDSA no nga si Cory Aquino during siton nga time waray siya sa EDSA sa bugos nga
kumbaga mass revolution sa mga tao kay nakato siya sa Cebu, nagkakandak or naghihimulat siya sa iya kalugaringon nga pagprotesta tungod siton nga resulta nga nahitabo ano ngan ang sayo gud nga tawo nga personahe nga personalidad nga nagduso para sa nga EDSA revolution amo si Juan Ponce Enrile sa February 22 3 days before an exact day for EDSA revolution. Adaman siya kasi sa Defense Ministry ni Ferdinand Marcos sadto. Yan siya duso para sini nga EDSA revolution. Ngan gin-contact niya si Fidel V. Ramos ngan nagkamiada sila sin joint press conference ngadto sa Camp Aguinaldo nga naga-anunsyo san ira resignation sito nga ira mga post ano kaya man sila sa Marcos nga libo nga di na nila mailob mayton nga nag-as decide sila ira resignation nga defections sa ira posisyon nga ira lat ano talaga blatant nga paglibo ano nga diri na good mapupud nga karaot sa sistema ng panggobyernohan. Ngan ika-11 naman nga facts about sining EDSA revolution tutuki biya na si Cardsin sayo ano nga iwat sa pasiuna ano sa niya gihapon syempre aton singbahan katoliko nga sayo siya sa nagpasiuna sin pagpartisipar sa revolution. Kadulangan si itong partner nga, si Cardinal Sinliwat ang sito nga pagpasiuna in tawag ni ang mga tao nga gumawas san kan na panimalayngan, kuan san simbahan nga para hiusa ngan sini nga revolusyon para magayon sin mamurayaw nga ini nga palisan sa administrasyon ni Marcos nga para may osted sila. Mo na nga isod na katimala siton nga bali si Cardinal C na nagkamiada siya siningayon sin announcement sa Radio Veritas nga kundi nakapamati an libo-libo or milyon-milyon nga mga tawo nga nagresponde sila ano nagbaton sila sa panawagan ni Cardinal C nga kinahanglan magkabayada na kita sin aksyon ano kada usasan mga Pilipino magkabayada na sin desisyon nga aksyon may tungod siningan ini nagkabayada naman sin response ano ang mga Pilipino nga ni nagtirirok sila sa EDSA nagdara sin mga bado pagkaon ano supply nira nga ada ito nagisugad nga mas non-violent EDSA revolution. Kung imdan ta partner Karen ini nga ang mga video clip di ba nga ipapakuha niya na sa telebisyon maimdan ta nga da nga dirila natural nga dirila mga ordinaryo nga mga citizen an adto siton nga EDSA may mga padingan may mga madre nga kundiin ang iba nga ni nagbubutang naghatag sin rosaryo sa mga sundalo di nga ni naghatag pagkaon kaya maton good na sugad nga ini nga EDSA 1 is nga bloodless kay wara para tayay nga nahitabo ini nga revolusyon. So gingamit gud sa mga tawo ano an ira prinsipyo nga kumbaga simpatya nga makaluluoy na ano nga tama na kay diri na namon gud kay ilubon. Ngan para sa impormasyon sa nga tanan ang Radio Veritas di ba ada pa man until now inila siya sayo ano nga radio network or radio station na nagpagawas sa ungod nga kamutangan during EDSA revolution ano nga diri gin pa-publish, diri gin papabati or diri gin announce nga diri gin papagawasan iba nga mga radio stations maara sa tong panahon nga tanan kapot good ni Marcos ngan diri pwede nga to mag-announce ano magpagawasin mga impormasyon kontra sa administrasyon o kontra mismo kan Marcos ano to sini kay mayton partner ka rin sa karasunan nga mayon mga armed soldiers nga wakay ang transmission towers and Radio Veritas para kat ini nga news about sini nga rebellion nga nahihitabo. Nga neno siton nga pahimtang didto mismo sa EDSA revolution ini si General Artemio Tadjar nagsugad siya nga magpapaputok na sira. Magpaputok na kuno sira so makaradlok ini ano para sa mga tawo. Pero ang mga tawo kumbaga para wala an kan ralugod ginhimo nagkanta sira sini nga kanta nga bayan ko. Ano ngan an iba
nangangadji during ito nga time ano san EDSA revolution. Ngan nahatag pa ko na sila sin sigarilyo nga kaon sa mga kasundaluhan. Parte nagudliwat sa ton an Rosariohan. Mao gud ang nakakuha san akon simpatiya san pag imod ko san pinaka-flashback nga nahitabo san EDSA. Ang paghatag san kamadrihan, san padian san Rosario, di nga ni imbubutang sa pusil, ay sa limbod sa pusil or imbubutang san kamot san mga sundalo. Nga niya no, diri la sugad sa parang pag nakatirok ang mga tao tapos nagkamay-ada pa sin concert and Apo Hiking Society ano sikat ini nga grupo sa mga artists ano ngan anbayan ko tapos magkaisa nga kanta mo ito an talaga iconic nga mga kanta during EDSA revolution. So nga resto tong liwat na himugson in susugad nga laban sign. So an L nga hand symbol. Nga kundi inipermi ani ko pagkanta san bayan ko permi papaimod an laban sign an L nga hand symbol. Ngayon, syempre, nagkami-ada si duha nga inauguration sa pagka-presidente sa February 25, 1986. Syempre, si kan Marcos nga sa Malacanang, si Aquino naman nga to sa Club Filipino. Oo. So, amo ito na nga, san nabatian na nga, i-abandona na sa Marcos administration. Ito nga palasyo, kung malarga na siya, si Fidel Ramos nag-announce san good news sa mga tao. Pero bago pa peak good news parang sugad siton. Nga tanan nalipay nakasugad pa nga jumping with joy. Amo to naging simboliko nga pagselebrar nga da sa EDSA. Sayo ini nga rason nga kaya man yan plus ko nga naiimod nga ito impoportray ba sa nato mga comedians si Fidel Ramos. Pero may ito nga, nalukso siya. Associated nga lang siya sa EDSA celebration. Nga kundiin, ini nga paglukso ni Fidel B. Ramos, sa ini nga sinyales sa kanya kalipay. Hiunong san pagkando na nga upay nga balita nga wara na ang administrasyon or Sara Marcos sa palasyo or sa Malacanang Palace. Oo. Nga hindi na official nga bingimbayaan bumaya sa palasyo sa Malacanang si Marcos kaupo niya pamilya syempre nga di da nagtikang damo nga mga reporting unong san ira mga o kayamanan Ill-gotten wealth nga san mga Marcoses nga kung diri kundi sa Pilipinas nga kundi sa iba nga partisan mga sa mundo nga mayon sira mga ill-gotten wealth. Yes. Ngan sa international sa international networks si Bob Simon na nagsugad sa yung anchorman nga we Americans like to think we taught the Filipinos democracy. Ngan tonight they are teaching the world. So amo ito yan ako gintututduan sa mga Pilipino ang bugos nga kalibutan sa ginsugad nga power o gahom sa demokrasya. So amo ito naging comment sa mga sa Anchorman nga to sa Amerika. Ngan sito nga laos nga takna binayaan si Marcos kaupo niya pamilya tika to sa Hawaii. Ngan si Corazon Aquino naman was inaugurated as the 11th and first female president of the Philippines. Siya nga presidente nga babayi sa Pilipinas. Nga mauliwat an kuan parang sayo nga hisbaw pa man nga ni during sa EDSA to history repeat itself nga kundiin ang sayo liwat nga babayi panduwa nga babayi nga lumingkod as president mao na iton nga si Gloria nga kundiin naging presidente liwat siya because of EDSA to. EDSA nga mayon parang similarity an kuan. Pero iba lagaan case kung iba sa to. Ang significance EDSA 1 tapos EDSA 2. Kasi syempre unang gud to kaya talaga bago pa man ni partner Ilad nahimugso ang EDSA 1 sa karasunan nga ini ang kuan san mga tao hingyap nga karoy ba magkuansen pagbago nga kuin malay nga apis ini nga evolusyon nga para nga pagrally para mapa kuan sa pwesto si Marcos. Yes.
Ngayon, tapos ang apera nga mga impormasyon pa, sayo san buhat nga first move san Aquino administration ang pag kahimugso san Presidential Commission on Good Government o PCGG